Pinagbabaril ng mga di pa kilalang salarin ng isang re-electionist na barangay captain sa Taal, Batangas. Nangyari ang krimen sa tapat pa mismo ng barangay hall. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Alas 7 ng umaga kanina nang masapul sa CCTV ang pagdating ng motorsiklo sa tapat lang ng barangay hall ng Poblasyon Zone 10 sa Taal, Batangas. Maya-maya, bumunot ng baril ang angkas ng motor at may pinaputukan sa gilid ng kalsada. Makikita pa sa CCTV ang isang lalaking napatakbo at nagtago sa katabing tricycle. Hindi nahagip sa CCTV pero ang pinagbabaril ng angkas ng motor ang re-electionist na kapitan ng barangay na si Erasmo Hernandez, 59 anyos. Mabilis na tumakas sa mga sospek matapos ang pamamaril. Nagkagulo naman ang ilang nakakitang residente. Ayon sa lalaking katabi mismo ni Hernandez, nakaupo si kapitan noon nang dumating ang dalawang lalaki. Hindi na raw siya nakagalaw nang pinagbabarilan ng lalaki si Cap. Si Kapitan talaga ang target talaga. Hindi eh. Hindi target eh. Siyempre, dadamay na yun. Siyempre, katalikod ako, nakasangga. Papatay ako eh. Ikaw na rin. Hindi. Ito mismo si Kapitan talaga ang target. Sinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Napaiyak na lang ang mga kapatid. Alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyong walang kakwenta-kwentang gun ban eh. Pasensya na kayo ha. I really hope Senator Robin Padilla would push on this eh. Kasi ito yung isa sa mga binanggit niya eh. Kalokohan yung gun ban na yan. Sana i-push talaga ni Senator Robin Padilla ito. Dahil alam nyo, isipin nyo ito ha. Ito yung eleksyon lang ng barangay captain. Tapos may mga ganyang krimen. Sa tingin nyo yung may hawak na yung pumatay na yun sa barangay captain na yun, may PTC yun? May LTAP yun? Again, etong reklamo na ito, hindi ko to nirereklamo sa COMELEC. Yung COMELEC, sumusunod lang naman yan sa batas na ginawa ng ating bansa. Hindi naman din problema ng kapulisan yan. Yung pulis, sumusunod lang naman din sa batas. Kahit nga ang pulis, kumukuha ng COMELEC exemption ng kanilang opisina pagdating sa pagbibitbit ng baril. Kaya nga sabi ko, napakakalokohan itong gun ban na ito. Kasi sa totoo lang, hindi niya nami-minimize ang criminality during election. Ano nangyayari? Nawawalan ng kakayanan yung mga legit na gun owner to protect themselves. Di ba? Sila pa yung nawawalan ng kakayanan ng protekta ng sarili nila. Senator Robin, dapat talaga ipaglaban niyo ito. Hindi ko alam kung ano, pero ako, I will really support you, todo. Eto, aaraw-arawin ko to, babakbaan ko yung magiging against sa inyo dito pagdating sa removing gun ban. Kalokohan isang malaking katarantaduhan ng gun ban during election. Hindi ko alam kung saan nila nakuha at napulot yan. Sa tingin nila yung mga warlords, may mga permit yun? Tanga ba kayo? Sa probinsya, sa tingin mo, pag naglagay ka ng COMELEC gun ban, matatakot yung mga warlords? Para naman tayong tanga eh. Sa probinsya, ang batas dyan, yung mga mismong mga politiko, sunod-sunuran nga sa kanila yung mga pulis dun eh. Ginagawa nga nilang sarili nilang army yun eh. Diba? O paano po proteksyonan nila yung mga kalaban? Paano po proteksyonan yung mga private citizen na sa mga abusadong mga politiko kung tatanggalan nyo sila ng baril during election? O di lalo lang silang tatapang. Alam nyo ba yun? Na yung mga warlords, yung mga politikong may mga baril, lalong tumatapag during gun ban. Diba? Lalo silang tumatapang kasi alam nila, kami ang batas. Kami ang masusunod. Sa probinsya, sino huli sa kanila? Yung pulis? Tarantaduhan naman yun. Pasensya na, pero that's the truth. Sa probinsya, huhuli ng pulis, mga mayor, huhulihin nila. Yung mga bata ng mayor. Wag tayong, may problema tayo sa batas natin. The mere fact that the mayors can recommend yung mga direktor nila kung sino yung ilalagay doon. May say sila sa mga pulis. Hanggang meron silang say doon, wala. Gusto nyo talagang makontrol ang eleksyon?
During the election, Marshal, sundalo ang ilagay nyo dyan. Ayan, agree ako dyan. Sundalo ilagay nyo. Sige, talagang sundalo. Oh, hindi pwedeng pakailaman ng mga... Hindi eh. Lalo lang nyo kinakawawa yung mga Pilipinong ipagtanggol yung sarili nila dahil dyan sa lintik na gun ban na yan. Ito yung halimbawa, alam nyo ba na hindi pala... Ang dami ko na napapanood sa balita na mga barangay captain pinagpapapatay. Bakit? Dahil lang sa... Hindi ko nga maintindihan bakit pati yung pagiging barangay captain pinag-aawayan eh. Malaki ba pera dun? Hindi, yun totoo ha. Malaki ba pera dun? Bakit pati yung... Grabe ho. Ang dami ko nakikitang na binabaril na barangay captain lang. Isipin nyo yan. Sigurado naman ako yung ibang mga barangay captain dyan, merong PTC. Diba? Meron naman ho yan, nakakapag-apply yan. O di ko sana na-proteksyon na nila kahit papaano yung sarili nila. Kasi kaya nga ang lakas na loob ng mga riding in tandem. Ang lakas ng loob niya mga yan. Na magbit-bit kasi nga alam nila yung kalaban nila walang baril ngayon. Diba? Oo, malaki ang barangay permit, Diego. Oo, tama ka dyan. Actually, tama ka kasi alam mo yung bar na tinugtugan namin sa Bicol? Ha? Ito, walang biro ito ha. Yung tinugtugan namin sa Bicol, dyan sa... Aegis Bar, okay? Ito tinugtugan namin sa Bicol. Yung buong building, doon sa may-ari. Yung may-ari, bata pa yun. Ano siya taga-US siya. Kanya, may KTV siya doon, may disco siya doon, may bentahan siya ng mga bags doon. Tapos sa taas, sa rooftop, doon niya kami inimbita. Opening. Ang daming tao. Puno. Unang labas nila ng ticket. Ubus kagad. Oh. So nag-ingay doon sa lugar nila, doon sa pangalan nito. Tobacco ba yun? Tobacco sa Bicol. Tobacco yung pangalan. Di ang daming nanonood, di ba? Alam mo, kalagitnaan ng show. Dumalaw yung isang barangay kagawad doon. Ipatitigil daw yung show. Kasi wala daw barangay permit. Meron silang permit sa mayor mayor's permit. Kaya itong barangay captain na ito, kasi may bar yung barangay captain. Yun, Tabaco Albay, correct. Yung barangay captain doon, may sariling bar. Siguro, yung gabi na yun, walang pumunta sa bar niya. Kaya patitigil daw niya yung tugtugan. Pumunta, yung kagawad. Kaya nga sabi ko dun sa, dun sa guard sa baba, yung sa bouncer, sabi ko, pag pumunta uli yung kagawad, nanakot pa Gusto nyo mapapuntahan namin ng pulis yan? Sabi sa amin ganun. Kaya nga sabi ko sa kanya, sabi ko dun sa bouncer, pag pumunta uli yung kagawad o sino mang pulis, tawagin mo ako. Ila-live ko. Kasi may permit may permit yung yung bar Naiinggit lang tong lintik na barangay captain na ito. Buti na lang hindi bumalik. Bakit? Alam nung pulis Alam nung pulis na may permit. Kasi bago pa nag-abiso, nag-show yung nag-opening, meron ng mayor's permit, tapos binigyan na ng abiso yung mga pulis na magkakaroon kami ng opening dito, ganyan-ganyan. So nung ni-report siguro, tinawag sa kanila. Sinabing wala namang problema. Abusado Ano kayang barangay sa Tabaco yan? Oh. Dito to Dati motorcycle lang gamit niya before maging kapitan. Ngayon may bodyguards pa yung animal na yan? Sabi ko talaga, buti hindi ka pumunta. Sayang, sikat ka sanang barangay captain ka. Araw-arawin kita dito pag pumunta ka. Maniwala ka sa akin kasi abusado kay porket na ungasang ka nung ibang negosyo. Ganyan talaga minsan. Alam mo, kaya nga kaya hindi umaasenso yung mga minsan sa probinsya natin. Kaya hindi umaasenso. Yung barangay captain, minsan may sariling negosyo. Pag may nakita siyang kalaban, gigipitin niya. Gusto niya sa kanya lang lahat negosyo.
Gigipitin niya lahat. Ganyan na nangyayari minsan. Paano aasenso yung probinsya? So yung kung ano lang yung negosyo ng barangay captain, yun lang. Ay nako, ikaw barangay captain ka. Subukan mo manggulo talaga. Araw-araw kong i-announce, ikakampanya na wag kang iboto diyang animal ka. Na totoo lang. Diyan sa Tabaco Albay na yan, alamin ko nga kung sino yung barangay captain na yan.